Mga boss, makapag-upload naman tayo ng video. Bali ngayon yung mga nagpipim sa akin kung paano daw ang pagbe-breeding ko. Dito na lang mga boss. Dahil kapag chat medyo nahirapan din ako dahil halos di ako makapag-reply sa mga nagchat-chat din sa akin. Medyo busy rin tayo dahil breeding season din ngayon. Tapos nagbe-breed din ako dun sa isang lock. Kaya medyo busy talaga. Yung pagbe-breeding ko mga boss, ito para sa newbie. Tapos sa veterans, alam na din nila to. Number 1 dun sa paghahanda ng breeding, talagang una gagawin mo lang purga, tapos paligo. Tapos sa akin iba yung pamamaraan ko ng pagbe-breed. Pag nangitlog na yung breeder, 4 days pupurgahin ko ulit yung breeder. Pagkatapos nailabas yung itlog sa pang-4 na araw, magpupurga ulit ng breeder. Kaya ako ginagawa yun para talagang sigurado bago magsubo yung breeder or yaya na nakasalang ay malinis, wala siyang bulate. Dahil ang bulate kasi naipapasa yun sa anak. Pag magsusubo, dun na magtatagalan yung ibon. Kaya yung mga painakay ko lang ngayon ay talagang malulusog. Sa akin, pag may problema sa inakay, 10 days malalaman mo na kung may problema yung inakay. Kapag may problema yung inakay, nagkakal na ako. Huwag kayong manghinayang dahil pag naghinayang kayo doon, mas malaki ang lugi. Yung mga gamit ng mga breeder dati pa rin, mga Ortline. Tapos yung mga anak nila o apo, yun ang ginamit ko ngayon. Dahil yung mga ibang breeder ko talagang lugod, hindi magamit. Lalo't naghahabol ako sa BBC. Tapos yung mga ibang club na nag-release ngayon ng rings na pang summer. Kaya napilitan yung mga breeder natin, kahit medyo bata ay gamit na din. Pinakabatang ginamit kong breeder 1 taon. 1 taon hanggang 9 months pwede nang gamitin. Mas maganda kung umabot ng 1 taon yung babae o lalaki. Tapos matanda, tapos bata ang cross. Ito mga boss, papakita ko sa inyo yung mga painakay ko ng BBC. Mga boss, makapag-upload naman tayo ng video. Bali ngayon yung mga nagpipim sa akin kung paano daw ang pagbe-breeding ko. Dito na lang mga boss. Dahil kapag chat medyo nahirapan din ako dahil halos di ako makapag-reply sa mga nagchat-chat din sa akin. Medyo busy rin tayo dahil breeding season din ngayon. Tapos nagbe-breed din ako dun sa isang lock. Kaya medyo busy talaga. Yung pagbe-breeding ko mga boss, ito para sa newbie. Tapos sa veterans, alam na din nila to. Number 1 dun sa paghahanda ng breeding, talagang una gagawin mo lang purga, tapos paligo. Tapos sa akin iba yung pamamaraan ko ng pagbe-breed. Pag nangitlog na yung breeder, 4 days pupurgahin ko ulit yung breeder. Pagkatapos nailabas yung itlog sa pang-4 na araw, magpupurga ulit ng breeder. Kaya ako ginagawa yun para talagang sigurado bago magsubo yung breeder or yaya na nakasalang ay malinis, wala siyang bulate. Dahil ang bulate kasi naipapasa yun sa anak. Pag magsusubo, dun na magtatagalan yung ibon. Kaya yung mga painakay ko lang ngayon ay talagang malulusog. Sa akin, pag may problema sa inakay, 10 days malalaman mo na kung may problema yung inakay. Kapag may problema yung inakay, nagkakal na ako. Huwag kayong manghinayang dahil pag naghinayang kayo doon, mas malaki ang lugi. Yung mga gamit ng mga breeder dati pa rin, mga Ortline. Tapos yung mga anak nila o apo, yun ang ginamit ko ngayon. Dahil yung mga ibang breeder ko talagang lugod, hindi magamit. Lalo't naghahabol ako sa BBC. Tapos yung mga ibang club na nag-release ngayon ng rings na pang summer. Kaya napilitan yung mga breeder natin, kahit medyo bata ay gamit na din. Pinakabatang ginamit kong breeder 1 taon. 1 taon hanggang 9 months pwede nang gamitin. Mas maganda kung umabot ng 1 taon yung babae o lalaki. Tapos matanda, tapos bata ang cross. Ito mga boss, papakita ko sa inyo yung mga painakay ko ng BBC. Ito mga boss, yung panglaban ko ng BBC Summer, BBC Pangasinan.
Ito, bali anak sila ng mga producer ng winner ko. Subok ulit, bali 10 na to. Sila na yung una kong grupo na panglaban ng PBC. Tapos na rin sila i-vaccine bago ako nag-akit, kasi binabaksin ko muna, tapos bukas paligo, tapos viewing na rin hanggang siguro mga 3 linggo o 1 buwan bago ko sila pakawalan. Sanay ko muna sa stick para hindi sila mag-fly away. Itong mga to, yung mga size nila sakto lang, hindi naman sila malaki, hindi naman sila maliit, pero halos to lahat may pasok na mabibilis, dahil gusto ko talaga sa ibon laging mabilis. Kung sa duluan naman may pasok din sila na pang dulo, bali tinutulungan ko na lang ng toss tapos conditioning para mapadulo tapos mapabilis. Yun naman talaga ang sikreto. Sa totoo lang, wala naman talagang mabibiling na speed bird tapos long distance na agad-agad. Dapat kayo din ang gagawa ng ibon na mabilis at pangdulo. Kayo din ang gagawa ng conditioning. Ang importante doon, alam niyo yung ibon na nanalo na. Yun lang mga tips ko sa inyo mga boss. Tutorial talk lang. Kasi kapag may mabilis na ibon, hindi naman nila ibibinta sa inyo yun. Kung pinanganak na talagang mabilis na, alam nila, hindi nila ibibinta yun. Siyempre pakikinabangan niya nila. Kaya trial and error din talaga. Kahit champion pwede pa yan matalo. Tapos pwedeng kahit speedbird to speedbird, pwede naman yan mabagal. Long distance, pwede naman nanalo ng short. Kaya talagang para malaman mo yung ibon, subukan. Ito pala yung mga bago kong pula. Ganyan, fluorescent, tapos crack 52. Pero hindi pa rin nauli yung red devil. Ito, red devil. Red devil yang orange na yan. Ito namang humarang lance, tapos mariposa. Bali Luis Cho, tapos crosses ng Vandenbroek. Regular size naman sila. Gaganda ng sukat. Hindi sila matawag na maliit, matawag na malaki. Bali ganun lang ang pagkuhan. Nakamonitor sila dito sa akin para malaman ko yung eat pot, tapos bago ko sila iakyat. Dito pa lang pag mahina yung ibon, hindi makakain, magkakasakit na, kaya kinakal ko. Pero dito wala pa naman ako nakal. Maganda yung pagka-breed ko sa kanila. Every other day ideal or GI Digest, tapos alternate ng Astro Capsule. Yun lang ginagamit ko. Tapos sa tubig naghalo ako ng electrolytes. Pag walang electrolytes, more on honey, dahil ang honey magpapaganda ng katawan ng ibon. Tapos sa feeds naman 4+ pang manok. Tapos katapos ng 15 days na nila, pwede ka nang maghalo ng breeder mix o kaya flyer, depende na yun sa gusto ninyo. Ito yung mga nakapahinga na breeder, pero sasalang ko po ulit yan. Si Paul George, may anak siya dito, 2. Ito naman, pakwan pa to, panglaban pa ng PPC tapos BBC. Ito yung lahi ni Adan na nakuha ko kay Cordapio, Sir Cordapio. Tapos yun, TDB, nakuha ko rin ng option yan. Bali producer na yan ng champion. Ito naman yung tatay ng Batanes, tapos tatay ni Bulldozer, si Vandenbroek. Ito pinaris ko rin dito. Ito fertile pa, 2 itlog. Ito naman 2 din inakay. Bali Balugan finisher, Stitch, lahi ni Pare Wilmer. Yung asawa niya crack 52 na cross kay Fluorescent. Bali ang tatay niyan blue bar na yan, red chick, tapos ang nanay checkered. Bali throwback. Ito naman pang NLFC, wala pang viewing, medyo may edad na rin.
Itong grizzle na to, maraming nag-PM kung panglabas daw. Wala namang problema, basta malupisit nyo, pwedeng ilabas. Bali kapatid ito ng kwan, yung nag 699 ko, ay 699 yung nakat off. Magkapatid sila. Winner na yun ng south, winner na din ng north. Tapos ngayon nilaloko namang sprint, sayang dahil hindi pumasok agad, pasok sana sa overall. Ito naman nang dito kwan, anak ni Guhan yang black checkered na kak, naka-cross kay Mariposa. Tapos ito naman kay Black Devil, itong babae naka-cross ang Songong. Bali ito inanak nila, healthy rin. Bali subukan ng subukan. Ito rin overall lang matnog kay pare Wilmar Velasquez. Bali naglilimlim ulit, may inakay siya. Ito naman na-auction ko rin. Bali anak din ng champion. Ito naman pares yan ni Gohan. Si Gohan makikipagsapalaran na naman. Tinirinig ko pa ulit si Gohan dahil medyo nalulungkot pag nandito nakakulong. Ito naman si Lance tapos si Angel. Bali nagpares silang dalawa. Papayaya ko na lang to doon sa mga sitter ko. Ito naglalabas sila ng blue bar. Si Lance nga pala, ito yung champion ng Batanes 2018. Tapos si Angel 2021 champion ng South. Ito naman anak ni Guhan, tapos si Black Devil. Bali magpinsan yung asawa niya, personal ring, anak ni Angel, tapos si Lance yung kakapakita ko lang. Bali sila ang pinagparis ko. Ganito lang mga boss. Yung tinatanong ninyo kung ito ang gamit ko, kaya medyo maganda katawan nila, ito Astro Caps. Tapos ito Honey, ito bagong kwan natin, Panda. Tapos ito para sa balahibo. Ano lang, simple lang naman yung paggamit. Tapos yung probiotic, ito naman ang ginagamit ko. Medyo kamahalan din to pero effective talaga, hindi sakitin yung ibon. Ganun lang mga boss, maraming salamat.